Gusto kong makipaghiwalay, Eliza. Ang apat na salitang iyon ay lumabas sa bibig ni Marco na parang ordinaryong hangin lang, malamig, walang kabuhay-buhay. Nabitawan ni Eliza ang basahang hawak niya. Bumagsak ito sa sahig ng walang tunog. Tila ang buong mundo ay sandaling tumigil sa pag-ikot. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang ugong ng aircon at ang pagtibok ng sarili niyang puso na biglang bumilis. Ano? Tumingin si Marco sa kanya. Ang mga matang dati puno ng pagmamahal ay ngayoy kasing lamig ng yelo. Nakatayo ito sa gitna ng sala nila. Bihis na bihis sa suot nitong mamahaling suit. Amoy na amoy ang pabango na hindi pamilyar kay Eliza. Ayoko na. Pag-uulit nito, mas malinaw, mas matigas. Sawang-sawa na ako sa buhay na to. Sa'yo. Bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Eliza. Sa loob ng 18 taon, ang lalaking ito ang naging mundo niya. Ang mga pangarap niya ay isinantabi niya para sa mga pangarap nito. Ang career na binitawan niya para maging isang full-time na ina at asawa. Ang lahat para dito. Pero, bakit Marco? May nagawa ba akong mali? Nanginginig ang boses niya. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Marco. Wala kang ginawa, Eliza. At iyon mismo ang problema. Wala. Isa ka lang palamuti sa bahay na ito. Isang tagapagluto. Isang tagapag-alaga. Habang ako, lumalago. Nakikipagsabayan sa mundo. At kailangan ko ng isang partner na kasabay ko. Hindi isang anino na nakabuntot lang. Tumulo ang luha mula sa mata ni Eliza. Hindi niya ito napigilan. Naalala niya ang mga gabing pinupuyatan niya para alagaan si Marco Nog. May sakit ito. Ang pagtitipid niya sa sarili para lang mabili nito ang mga gusto niya. Ang lahat ng sakripisyo. At si Sofia, dagdag pa ni Marco. At dito na tuluyang gumuho ang mundo ni Eliza. Sa akin siya sasama. Ako ang may kakayahang bigyan siya ng magandang kinabukasan. Anong maibibigay mo sa kanya? Itong mga lumang kasangkapan? Allowance na galing din sa akin? Hinawakan ni Eliza ang kanyang dibdib. Ang sakit ay hindi na mailarawan. Hindi lang ang pagmamahal niya ang kinukuha nito, kundi pati na rin ang nag-iisang dahilan ng kanyang paghinga. Ang kanyang anak. Hindi mo pwedeng gawin yan, Marco. Anak ko si Sofia at anak ko rin siya. Mabilis na sagot nito. Ang korte na, ang bahalang humusga kung sino sa ating dalawa ang mas karapat-dapat. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, ang mga kamay ni Eliza ay kusa nang napahawak sa luma niyang apron na suot-suot. Ang apron na may mga mantsa ng mantika at harina. Ang apron na simbolo ng kanyang pagmamahal at serbisyo sa pamilyang ito. Ang apron na ngayon, sa mata ni Marco, ay simbolo pala ng kanyang pagiging walang silbi. Itinaas niya ang kanyang nangingilid na mga mata para magsalita, para lumaban, ngunit natigilan siya. Isang mahinang tunog ang narinig nila mula sa pasilyo. Isang marahang pagbukas ng pinto. Sabay silang napalingon ni Marco. Doon, sa siwang ng pinto ng kwarto, nakatayo ang kanilang 16 na taong gulang na anak. Si Sofia. Nakasuot pa ito ng kanyang school uniform. Hindi umiiyak. Hindi sumisigaw. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanila, puno ng sakit at pagkalito na higit pa sa kayang ipaliwanag ng anumang salita. Narinig niya ang lahat. Nang makita ni Eliza ang anak sa may pinto, isang puwersa ang biglang bumuhay sa nanlalamig niyang katawan. Ang puwersa ng isang ina. Agad niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Lumapit siya kay Sofia. Pilit nang ngumiti, kahit pakiramdam niya ay pinupunit ang kanyang mukha. Anak, gising ka pa pala. Malumanay niyang sabi, hinawakan ng braso nito. Nag-uusap lang kami ng papa mo tungkol sa business. Isang kasinungalingan.
Alam ni Eliza na alam ni Sofia na isa itong kasinungalingan. Pero sa sandaling iyon lang ang tanging salitang kaya niyang bigkasin para protektahan ang puso ng kanyang anak. Hindi umimik si Sofia. Ang mga mata nito ay lumipat mula kay Eliza patungo kay Marco, na ngayon ay hindi na makatingin ng diretso. Pagkatapos ay yumuko ito at pumasok pabalik sa kanyang kwarto. Isinara ang pinto ng dahan-dahan. Walang sigaw, walang tanong. Ang katahimikan na yon ay mas nakakabingi. Pinilit ni Eliza na kumilos na parang normal ang lahat. Nagpunta siya sa kusina at ipinagpatuloy ang paghahanda ng hapunan. Inihain niya ang paborito ni Sofia, ang adobong manok na may kasamang mainit na kanin. "Hapunan na," sabi niya sa kawalan. Sa hapagkainan, tanging ang tunog lang ng mga kubyertos na tumatamanga sa plato ang maririnig. Si Marco ay kumakain na parang wala sa sarili. Si Sofia ay lumabas din ng kwarto at umupo. Kumuha si Eliza ng pinakamalaking parte ng manok at inilagay sa plato ni Sofia. "Kumain ka ng marami, anak." Hindi ito nagsalita. Tinanggap lang ang pagkain at tahimik na sinundot-sundot ng tinidor ang manok sa kanyang plato. Itinulak-tulak niya ito, paikot-ikot, pero hindi niya isinubo. Ang bawat sandali sa hapag na yon ay isang walang katapusang pagpapahirap para kay Eliza. Nang matapos ang hapunan, si Sofia ang unang tumayo, nagpaalam na gagawa ng assignment at pumasok muli sa kanyang silid. Hinintay ni Eliza na makapasok din si Marco sa kanilang kwarto. Hinintay niya ang katahimikan ng gabi. Sinilip niya si Sofia sa silid nito at nakitang natutulog na ito, yakap-yakap ang isang unan. At doon na bumuhos ang lahat ng luhang kanina pa niya pinipigilan. Tahimik siyang umiyak sa dilim ng sala. Ayaw gumawa ng ingay. Ang bawat sulok ng bahay na pinaghirapan niyang buuin ay parang mga pader na unti-unting bumabagsak sa kanya. Hindi niya na kaya. Hindi niya kayang manatili dito ngayong gabi. Dahan-dahan siyang kumuha ng isang maliit na bag, isinukbit ang susi ng kanilang lumang kotse at lumabas ng bahay. Nagmaneho siya sa ilalim ng kadiliman ng gabi. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam niya lang, kailangan niyang umalis. Kailangan niya ng isang lugar kung saan pwede siyang huminga. Ang mga kamay niya sa manibela ay kusa ng lumiko sa mga pamilyar na kalsada. Hanggang sa huminto siya sa tapat ng isang maliit at simpleng bahay sa isang tahimik na subdivision. Ang pintura ay medyo lumana at ang bakal na gate ay medyo kinakalawang na. Pero para kay Eliza, ito ay isang kanlungan. Bumaba siya ng kotse. Nag-aalangan pa siya noong una. Nakatayo sa tapat ng gate, hinahayaang tumulo ang kanyang mga luha sa ilalim ng ilaw ng poste. Ngunit sa huli, buong lakas siyang kumatok. Ilang sandali pa, bumukas ang ilaw sa loob. May mga yabag na papalapit at bumukas ang pinto. Isang babaeng may edad na may mga guhit na ng karanasan sa mukha, pero may mga matang matalas at puno ng pag-unawa ang tumambad sa kanya. Hindi ito nagulat, hindi ito nagtanong. Tinitigan lang siya nito at sinabi sa mahinahon ngunit matatag na boses, "Alam ko na, pumasok ka." Pagkapasok ni Eliza sa loob ng bahay, sa yakap ng kanyang tita Lorna, doon na tuluyang bumigay ang lahat ng lakas na kanina pa niya ipinapataw. Humagulgol siya na parang isang batang nawawala. Ang bawat patak ng luha ay may dalang bigat ng 18 taon ng pag-ibig, sakripisyo at ngayon ay kataksilan. Hinagod ni Tita Lorna ang kanyang likod. Hindi ito nagsalita. Hinayaan lang niya si Eliza na ilabas ang lahat ng sakit, ang lahat ng bigat na kinikimkim nito. Ipinagtimpla niya ito ng mainit na salabat at inupo sa kanilang lumang sopa sa sala. Nang medyo kumalma na si Eliza at tanging mga hikbi na lang ang maririnig, tumabi si Tita Lorna sa kanya. "Sinabi niya sa akin, tita," bulong ni Eliza. Basag ang boses. "Ayaw na niya. Kukunin niya si Sofia. Itatapon niya ako na parang basura."
Tumango si Tita Lorna. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa galit para kay Marco. Hayop siya. Ikinuwento ni Eliza ang lahat. Ang bawat masasakit na salita ni Marco. Ang malamig nitong mga mata. Ang itsura ni Sofia na puno ng pagdududa. Habang nagsasalita siya, muli na namang tumulo ang kanyang mga luha. Ngunit hindi awa ang isinukli ni Tita Lorna. Pagkatapos niyang marinig ang lahat, hinawakan niya ang kamay ni Eliza at tinitigan ito ng diretso sa mata. Iiyak mo lang lahat yan ngayong gabi, Eliza. Matigas na sabi nito. Ilabas mo lahat, pero bukas, paggising mo, tapos na ang pag-iyak. Tapos na ang pagiging biktima. Ang tanong ko sa iyo ngayon, huminga ito ng malalim. Gagamitin mo na ba? Napatingala si Eliza. Sa simpleng tanong na yon, tila may isang switch na nagbago sa loob niya. Ang mga luhang simbolo ng kalungkutan ay napalitan ng mga luhang simbolo ng galit at determinasyon. Ang sakit ay nag-aapoy na ngayon, hindi na para sunugin siya, kundi para bigyan siya ng lakas. Dahan-dahan, tumango si Eliza. Isang tango na puno ng kahulugan. Opo, tita, oras na po. Hinila niya ang kanyang handbag na nakapatong sa mesa. Binuksan niya ito. Sa ilalim ng panyo at lumang lipstick, kinuha niya ang dalawang bagay na hindi inaasahan sa isang ordinaryong may bahay. Ang una ay isang itim, payat na telepono. Walang social media apps, walang games, puro numero at encrypted na mensahe lang ang laman. Ang pangalawa ay isang leather na wallet. Binuksan niya ito at inilabas ang isang ID. Hindi ito SSS, hindi PhilHealth. Ito ay ang kanyang ID mula sa Philippine National Police at sa ilalim ng kanyang litrato kung saan siya ay nakatayo ng tuwid at seryoso, nakasulat ang kanyang ranggo. Police Lieutenant Colonel Eliza De Leon. Matagal mo ring itinago yan, sabi ni Tita Lorna, may halong paghanga at lungkot sa boses. Para sa pamilya, tita. Para sa kanya, sagot ni Eliza habang hinahaplos ang ID. Akala ko, kung hindi niya mararamdaman na mas mataas ako sa kanya, mas magiging masaya kami. Iyon pala, kahit anong baba ang gawin ko, kung wala na talaga, wala na. Inon ni Eliza ang secret phone. Habang nagbubukas ito, may isang pamilyar na tunog ng notification, isang bagong mensahe. Binuksan niya ito. Ang mensahe ay code, pero sa isip ni Eliza, malinaw na malinaw ang ibig sabihin nito. Target is meeting the asset tomorrow, 7 a.m. Pier 12. Ang target, si Marco. Tumingin si Eliza sa kanyang Tita Lorna. Ang mga mata niya ay hindi na mata ng isang asawang umiiyak. Ito na ang mga mata ng isang investigador. Magsisimula na po ako, tita. Mabuti, sagot ni Tita Lorna habang hinahaplos ang braso ng pamangkin. Ipakita mo sa kanya kung sino ang tunay na Eliza De Leon. 6:00 pa lang ng umaga, maalinsangan na ang hangin sa Pier 12. Ang amoy ng alat ng dagat ay humahalo sa amoy ng diesel mula sa mga truck at sa pawis ng mga kargador. Sa gitna ng magulong tanawin na yon, may isang babaeng tahimik na naglalako ng mineral water mula sa isang maliit na cooler. Suot ang isang lumang baseball cap na halos tumatakip na sa kanyang muka at isang malaking t-shirt. Walang sino man ang mag-aakala na ang babaeng ito ay si Eliza. Bawat galaw niya ay kalkulado. Bawat pag-aalok niya ng tubig sa mga dumadaan ay isang paraan para mapuwesto ang sarili sa pinakamagandang anggulo. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib, pero ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Ito ang mundo na matagal na niyang tinalikuran. Ang mundo na ngayon ay kailangan niyang balikan. Eksaktong 7:00, dumating ang itim na SUV ni Marco. Bumaba ito, naiirita sa init, at halatang hindi sanay sa lugar. Ilang sandali pa, isang lalaking may kalakihan ng tiyan at nakasuot ng gusuting polo ang lumapit sa kanya. Ngumiti ito, pero hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang opisyal ng customs
Nagkunwari si Eliza na inaayos ang kanyang paninda, habang ang maliit na kamera na nakatago sa butones ng kanyang damit ay tahimik na kumukuha ng video. Nakita niya ang mabilis na pag-abot ni Marco ng isang itim na briefcase. Kinuha ito ng opisyal nang hindi man lang binubuksan. Nag-usap sila ng pabulong at pagkatapos ay tumawa. Isang tawang pilit, isang tawang may pinagtatakpan. Sa sandaling iyon, ang sakit sa puso ni Eliza ay nahaluan ng pait. Hindi na lang ito tungkol sa ibang babae. Mas malalim, mas madumi. Habang paalis na ang opisyal, biglang nagring ang telepono ni Marco. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa. Naging malinaw kay Eliza ang pangalan sa screen. Isabella. Lumayo ng kaunti si Marco, pero sapat lang para marinig ni Eliza ang ilang piraso ng kanyang sinasabi. Salamat sa hanging nagdadala ng tunog. Oo. Just give me more time. Irritableng sabi ni Marco. Oo na, Isabella. Inaayos ko na ang lahat. Konting patience lang. Oo, pati yung sa asawa ko. Malapit na. Pagkatapos ay lumingon si Marco sa direksyon ng paalis na opisyal at sumenyas. Ngumiti ito. Isang ngiting hindi na niya nakikita sa bahay. Isang ngiting para sa negosyo, para sa krimen. Isang ngiting nagpatigas sa puso ni Eliza at nagpapatay sa anumang natitirang pag-asa na baka sakali, maayos pa ang lahat. Tapos na ang misyon. Nakuha na niya ang kailangan niya. Oras na para umalis. Dahan-dahan siyang tumalikod. Naglakad papalayo. Sinusubukang maging natural. Malapit na siya sa may labasan ng pier. Isang malalim na hininga ng tagumpay ang kanyang pinakawalan. Ngunit sa kanyang pagmamadali, bahagya niyang nasagi ang kanyang cooler. Isang bote ng tubig ang nahulog mula dito. Gumulong ito sa semento at gumawa ng sunod-sunod na tunog bago ito huminto malapit sa paanan ng opisyal ng customs na kalalabas lang din ng gate. Natigilan si Eliza. Dahan-dahang yumuko ang lalaki para damputin ang bote. At pagtayo niya, ang mga mata niya ay hindi na nakatingin sa daan. Diretso itong nakatingin sa direksyon ni Eliza. Ang kanyang mga mata ay nanliit, puno ng pagdududa. Isang segundo, 2 segundo. Ang mga mata ng opisyal ay nakatitig pa rin sa kanya. Ang puso ni Eliza ay umakyat sa kanyang lalamunan. Huwag kang lilingon. Huwag kang tatakbo. Magpatuloy ka lang sa paglalakad. Iyon ang sinasabi ng training niya. Pero ang katawan niya ay gustong magpanik. Sa halip dahan-dahan siyang yumuko, kinuha ang isa pang bote ng tubig mula sa cooler na para bang iyon na ang sadya niya at naglakad patungo sa isang driver ng jeep na nagpapahinga. Tubig, Manong. Alok niya. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Ang simpleng aksyon na yon ang nagligtas sa kanya. Nakita niyang nagbawi ng tingin ang opisyal, ibinato ang bote sa basurahan at sumakay na sa kanyang sasakyan. Huminga ng malalim si Eliza. Isang butil ng malamig na pawis ang gumapang sa kanyang likod. Mabilis siyang umalis sa lugar na yon. Ang adrenaline mula sa panganib ay unti-unting napalitan ng pagod at bigat sa dibdib habang nagmamaneho siya pauwi. Kailangan niyang hubarin ang pagiging imbestigador at isuot muli ang maskara ng isang nasasaktang asawa. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng isang tanawing mas masakit pa kaysa sa tingin ng kahina-hinalang opisyal. Sa garahe, nakaparada ang isang bagong-bagong puting kotse, kumikinang sa ilalim ng araw. Nakatayo sa tabi nito si Marco at Sofia. May malaking pulang ribon pa na nakatali sa hood. Surprise! Sabi ni Marco. Ang nangiti ay abot-tenga. Habang iniaabot ang susi kay Sofia, namilog ang mga mata ni Sofia. Papa, para sa akin to? Seryoso? Para sa pinakamagaling na anak sa buong mundo, sagot ni Marco. Sabay yakap sa balikat ni Sofia at tingin kay Eliza. Isang tingin na puno ng paghamon, isang tinging nagsasabing, tingnan mo, ito ang kaya kong ibigay. Ikaw, anong kaya mo?
At hindi lang yan, patuloy ni Marco. Kinuha ang telepono. Pinadalhan na ako ng mga brochure ng mga best universities sa Australia. Pipili ka lang anak, ako na ang bahala sa lahat. Ang ngiti ni Sofia ay parang sinag ng araw. Isang nangiti na matagal nang hindi nakikita ni Eliza. At ang bawat sinag na yon ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang puso. Paano niya sasabayan ang mga material na bagay na ito? Ang kaya niya lang ibigay ay pagmamahal, pag-aaruga. Mga bagay na hindi nakikita, hindi nahahawakan, kinagabihan. Pumasok si Eliza sa kwarto ni Sofia. Nakita niya ang anak na abala sa laptop nito. Sa ibabaw ng kanyang kama, nakakalat ang mga makukulay na brosyurno ng mga unibersidad sa ibang bansa. Ang isa ay naka-highlight pa. Ang ganda ng kotse mo, anak, sabi ni Eliza. Sobra ma, sagot ni Sofia. Hindi man lang nag-aangat ng tingin mula sa screen. Practical. At least hindi na ako magko-commute. Ang salitang practical ay tumama kay Eliza. Tila narinig na niya iyon dati. Lumapit si Marco sa may pintuan ng kwarto. Nakasandal ito, ang mga braso ay nakahalukip-kip. May ngisi sa kanyang mga labi. See? Sabi niya kay Eliza. Sa boses na silang dalawa lang ang nakakarinig. Practical lang ang mga bata ngayon, Eliza. Kung sino ang makakapagbigay ng magandang future, doon sila sasama. Ang mga salitang iyon ay hindi na isang pahiwatig. Isa na itong deklarasyon ng giyera. At sa giyerang ito, ang larangan ng digmaan ay ang puso at isipan ng kanilang nag-iisang anak. Kinailangan ni Eliza ng pagkakataon, isang bintana kung saan makakakilos siya ng malaya. At dumating ito nang sabihin ni Marco na may business trip ito sa Cebu kasama ang mga bagong investor. Alam ni Eliza kung sino ang tinutukoy nitong investor. Sasama si Sofia sa mga pinsan niya sa Batangas. Sabi pa nito, hindi tumitingin sa kanya. Para may time ka namang mag-isa dito. Ang totoo, binibigyan siya nito ng espasyo para maramdaman ang lungkot. Para isipin na wala siyang kakampi. Pero ang hindi niya alam, binibigyan niya si Eliza ng isang buong weekend para maghanap. Nang umalis na ang lahat at ang katahimikan na lang ang kasama niya sa malaking bahay, hindi nagsayang ng oras si Eliza. Hindi ang kwarto nila ang una niyang pinuntahan, kundi ang isang maliit na silid sa dulo ng pasilyo. Ang dati nilang home office. Makapal na ang alikabok sa mga gamit. Ang mga libro ay naninilaw na. Sa ibabaw ng mesa, may isang picture frame na nakatumba. Kinuha niya ito at itinayo. Isang litrato nilang dalawa ni Marco, kuha noong bagong kasal pa lang sila, nakangiti at puno ng pangarap. Isang kirot ang dumaan sa puso ni Eliza, pero mabilis niya itong isinantabi. Hindi ito ang oras para sa sentimiento. Nagsimula siyang maghalughog, sistematiko, tahimik. Bawat drawer, bawat folder, bawat libro. Alam niyang si Marco, sa kabila ng pagiging tuso, ay may isang kahinaan, ang kanyang kayabangan. Naniniwala itong walang sino man ang makakaisip na maghanap sa mga lumang basura niya. Pagkatapos ng halos 2 oras, sa ilalim ng isang kahon na puno ng mga lumang blueprints at bagsak na proyekto, nakita niya ito. Isang maliit, itim na notebook. Simple, mura. Ang klase ng notebook na ginagamit nila nung nagsisimula pa lang sila at binibilang pa ang bawat sentimo. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang amoy ng lumang papel ay sumingaw. At sa loob, nakita niya ang pamilyar na sulat kamay ni Marco. Noong hindi pa ito perpekto. Noong nagsisimula pa lang ang kanilang mga pangarap. Napahaplos siya sa mga letra. Isang sandali ng panghihinayang, ngunit ang nakasulat sa mga pahina ay hindi mga pangarap. Ito ay listahan ng mga pangalan, mga petsa, at mga halaga. Mga transaksyon na walang opisyal na resibo. Mga pangalan ng kumpanyang parang kabuti lang na nagsulputan at nawala. Hawak niya sa kanyang mga kamay ang simula ng lahat.
Samantala, sa isang malamig at modernong opisina sa Makati, si Isabela ay nakatayo sa likod ng mesa ni Marco. Hindi siya nasa Cebu. Mayroon siyang sariling agenda. May kung anong hindi tama sa pakiramdam niya. Ang simpleng may bahay na yon ay masyadong kalmado para sa isang babaeng malapit ng mawalan ng lahat. Siguraduhin mong hindi yan makikita. Utos niya sa isang lalaking nag-i-install ng isang bagay sa ilalim ng mesa ni Marco. Don't worry, ma'am. Kahit titigan pa niya, hindi niya ito mapapansin. Sagot ng lalaki. Sabay pakita sa kanyang cellphone ng live feed mula sa isang kamera na sinlaki lang ng butil ng bigas. Ngumiti si Isabela. Isang ngangiting malamig at kalkulado. Sa bahay, pagkatapos itago ang notebook sa isang ligtas na lugar, pumasok si Eliza sa master's bedroom para maglinis. Pakiramdam niya ay gumaan ang kanyang dibdib. Mayroon na siyang hawak. Mayroon na siyang panlaban. Habang pinupunasan niya ang bedside table sa panig ni Marco, biglang umilaw ang cellphone nito na nakacharge. Naiwan pala nito. Isang mensahe ang lumitaw sa screen mula kay Isabela. Hindi sinasadyang nabasa ito ni Eliza. At ang bawat salita ay nagpatindig ng kanyang mga balahibo. I think your wife is not who you think she is. Be careful. Hindi nagpunta si Marco sa Cebu. Ang flight na kinuha niya ay papuntang isang private resort sa Palawan kung saan naghihintay si Isabela at ang kanyang pamilya. Ang hapunan ay ginanap sa isang grand pavilion na nakaharap sa dagat. Ang hangin ay sariwa, ang tunog ng alon ay malumanay, pero ang tensyon sa kanilang mesa ay maaaring hiwain ng kutsilyo. Nasa kabisera si Don Ricardo, ang ama ni Isabela. Isang lalaking may makapal na puting buhok, mga matang tila laging nakamasid, at isang presensya na pumupuno sa buong silid. Sa buong hapunan, halos hindi siya nagsalita. Pero bawat galaw niya, bawat pag-inom niya ng alak ay may bigat. So Marco, basag ni Don Ricardo sa katahimikan, pagkatapos ng kanilang pagkain, nabalitaan kong medyo alanganin ang sitwasyon ng kumpanya mo. Napatuwid ng upo si Marco. Malamig na pawis ang nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Minor setbacks lang po, Don Ricardo. We're handling it. Isang maliit na ngisi ang sumilay sa labi ng matanda. Minor? Ang sabi sa akin ng mga tao ko, one more bad deal at babagsak ka na parang pader na gawa sa karton. Hindi nakasagot si Marco. Ang kayabangan niya ay biglang nawala. Napalitan ng hiya. Pero, patuloy ni Don Ricardo, swerte ka. Mahal na mahal ka ng anak ko. Tumingin ito kay Isabela nang ngumiti lang ng matamis. At kapag masaya ang anak ko, masaya rin ako. Kinuha ni Don Ricardo ang kanyang kopita ng alak. Ang pamilya ay pamilya. Nagtutulungan. Ang inutang mong tulong sa akin para isalba ang kumpanya mo noon. Kalimutan mo na yon. Gumaan ang pakiramdam ni Marco. Salamat po, Don Ricardo. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Huwag mo muna akong pasalamatan, putol ng matanda. Ang boses nito ay biglang naging matigas. Ang utang na loob ay hindi binabayaran ng salita lang, iho. Binabayaran ito ng gawa. Itinuro nito ang kanyang anak. Pakasalan mo si Isabela sa lalong madaling panahon at bilang patunay ng iyong katapatan, ilipat mo ang 50% ng shares ng kumpanya mo sa pangalan niya. Gawin mo yan at bubuhusan kita ng pera na hindi mo na kailangang mag-alala pahabang buhay. Nanlamig si Marco. Ito ay hindi isang alok. Ito ay isang utos. Isa siyang isda na nakapasok sa isang magandang pain at ngayon nararamdaman na niya ang taga ng bingwit sa kanyang bibig. Nakita niya ang pagngisi ni Isabela. Ang lahat ng ito ay plano. Don Ricardo. Nagsimula si Marco, sinusubukang makipagnegosasyon. Ayaw mo? Tanong ng matanda. Tila nagulat. Okay lang. Maraming ibang lalaki dyan na gustong makuha ang posisyon mo. Pero tandaan mo, Marco, kapag tumalikod ako sa'yo, hindi ka lang babagsak. Dudurugin kita. Para patunayan ang kanyang sinabi,
Kinuha ni Don Ricardo ang kanyang baso ng alak at ibinuhos ang laman nito sa isang mamahaling paso na may lamang orchid sa tabi ng mesa. Ganyan lang kadali. Napalunok si Marco. Tumingin siya kay Isabela na nakatingin sa kanya na parang isang reyna na naghihintay sa kanyang alipin. Wala siyang pagpipilian. Siya ay nakakadena na. Gagawin ko po, sabi niya, yumuko. Mabuti, sabi ni Don Ricardo. Tumayo. Gusto ko ang mga lalaking praktikal. Bago ito umalis, huminto ito sa likod ni Marco at bumulong. Sapat lang para siya ang makarinig. Ang anak ko, dapat masaya. Gawin mo lahat. Kahit sino pa ang kailangan mong tapakan. Ang taunang fiesta sa kanilang barangay ay dating isa sa mga paboritong araw ni Eliza. Ang araw ng masasayang kulay, malalakas na tugtugin at ang amoy ng barbecue na lumulutang sa hangin. Ngayong taon, pumunta siya para lang kay Sofia para iparamdam sa anak na kahit anong nangyayari, may mga bagay na mananatiling normal. Ma, bili tayo ng maruya, sabi ni Sofia. Bahagyang nakangiti sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Gumaan ang puso ni Eliza. Ito lang ang kailangan niya. Habang nakapila sila, biglang humina ang kwentuhan ng mga tao sa paligid nila. Tila may isang malamig na hangin ang dumaan. Nilingon ni Eliza kung ano ang tinitingnan ng lahat. At doon, nakita niya. Si Marco, nakasuot ng mamahaling polo shirt, at si Isabela, sa isang puting bestida na agaw pansin, ay magkahawak kamay na naglalakad, na parang sila ang hari at reyna ng piyesta. Ang bawat hakbang nila ay puno ng kumpiyansa. Bumabati sila sa mga kakilala na para bang wala silang ginagawang masama. Napatigil si Sofia sa tabi ni Eliza. Ang maliit na ngiti sa kanyang labi ay nawala. Sinubukan ni Eliza na hilahin ang anak palayo. Pero huli na ang lahat. Nakita na sila ni Isabela. Oh my gosh, honey, look. It's Eliza. Sabi ni Isabela sa isang boses na sapat na malakas para marinig ng lahat sa paligid. Lumapit sila. Ang mga kapitbahay nila, na kanina lang ay kaibigan niya, ay ngayon mga manonood na sa isang palabas. Ramdam ni Eliza ang kanilang mga mata, ang kanilang mga bulungan. Ramdam niya ang hiya. Kumusta ka na, Eliza? Tanong ni Isabela, ang ngiti ay plastic. You look tired. Bago pa man makasagot si Eliza, aksidenteng natabig ni Isabela ang hawak nitong baso ng sagot gulaman. Ang malagkit na likido ay tumapon, hindi sa damit ni Eliza, kundi sa sariling puting bestida ni Isabela. Oh no! Sigaw ni Isabela, tila gulat na gulat. My dress! Tumingin siya kay Eliza na may luha sa mga mata. Bakit mo naman ginawa yon, Eliza? Alam kong galit ka, pero hindi mo naman kailangang manakit. Nganga si Eliza. Hindi niya alam ang sasabihin. Ito ay isang bitag, isang perpektong pag-arte. Eliza! Saway ni Marco, hinawakan ang braso niya ng mahigpit. Ano bang problema mo? Hindi ka na nakakatuwa. Pinapahiya mo ang sarili mo. Ang mga bulungan ay naging mas malakas. Kawawa naman si Sir Marco. Grabe pala magselos yung asawa niya. Nakakahiya. Ang salitang iyon, nakakahiya. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ni Eliza. Gusto niyang magpaliwanag, pero para saan pa? Ang hatol ay naibigay na ng mga manunood. Nang biglang may isang matandang babae, si Aling Nena, ang kanilang kapitbahay, ang lumapit sa kanya. Hindi ito nagsalita. Iniabot lang nito ang isang malinis na panyo sa kamay ni Eliza. Isang maliit na kilos, pero para kay Eliza, ito ay isang malaking bagay. Hinawakan niya ang kamay ni Sofia. Uwi na tayo, anak. Habang nagmamadali silang umalis, ang mga mata ni Eliza ay napadpad sa kabilang dulo ng kalye. Sa gitna ng mga taong nag-uusyoso, may isang lalaking nakatayo sa ilalim ng puno. Pamilyar siya. Si Mang Cardo,
Ang dating accountant ni Marco na nag-resign ng walang dahilan 2 taon na ang nakalipas. Ang mga mata nito ay puno ng takot at nakatingin ito diretso sa kanya. Nakita nito ang lahat ng nangyari. Nagulat si Eliza nang bahagyang itinaas ni Mang Cardo ang kanyang baba. Itinuturo ang isang madilim na eskinita sa gilid ng plaza. Isang senyas. Pagkatapos, mabilis itong tumalikod at naglakad papalayo na wala sa siksikan ng mga tao. Kinailangan ni Eliza na pakalmahin muna si Sofia pagdating nila sa bahay. Walang salita ang namagitan sa kanila, pero alam niyang ang anak niya ay nasaktan at nalito. Matapos niyang bigyan ito ng malamig na tubig, nagdahilan siyang may bibilhin lang sa tindahan. Ang puso niya ay kumakaripas habang tinatahak niya ang daan pabalik sa plaza. Nag-iingat siya sa bawat hakbang. Tinitingnan ang bawat sulok. Ang senyas ni Mang Cardo ay parehong isang pangako at isang panganib. Gaya ng inaasahan, natagpuan niya ito sa madilim na eskinita sa likod ng isang lumang kapilya na hindi na ginagamit. Si Mang Cardo ay hindi mapakali. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang noo kahit pa malamig ang simoy ng hangin. "Ma'am Eliza," bungad nito. Ang boses ay nanginginig. "Patawarin niyo po ako. Matagal ko na po sanang gustong gawin to pero natatakot po ako para sa pamilya ko." "Walang problema, Mang Cardo," sagot ni Eliza. Pinapakalma ito. "Ano po ba ang kailangan kong malaman?" "Hindi lang po pagnanakaw sa kumpanya ang ginagawa ni Sir Marco, ma'am," sabi nito. Halos pabulong. "Mas malala pa po doon." May kinuha si Mang Cardo sa kanyang bulsa. Isang maliit na sobre. Nandyan po ang mga kopya ng mga pekeng dokumento, mga ghost projects, mga payroll na may mga pangalan ng mga empleyadong hindi naman nag-e-exist. Nililinis niya ang pera ng pamilya ni Ma'am Isabela. Habang nagsasalita si Mang Cardo, mas lalong nanlalamig si Eliza. Ang Marco na pinakasalan niya ay matagal nang nawala. Ang pumalit dito ay isang estranghero, isang kriminal. Pero may isa pa po, dagdag ni Mang Cardo, at sa pagkakataong ito, napatingin siya sa sahig na tila nahihiya. "Naaalala niyo po ba yung construction site natin sa Laguna? Yung nasunog 3 taon na ang nakalipas?" Tumango si Eliza. Naalala niya ang balitang yon. "Isang aksidente raw," sabi ni Marco. "Hindi po yun aksidente, ma'am." Umiiling na, sabi ni Mang Cardo. "Ipinasunog po yun ni Sir Marco para makuha ang insurance. Pero bago po ang sunog, may isang construction worker na nadiskubre ang depektibong mga materyales na ginagamit nila. Nagbanta po siyang isisiwalat ang lahat." Huminga ng malalim si Mang Cardo. Ang mga sumunod na salita ay tila napakabigat para sa kanya. Ang worker pong yon, hindi na po siya nakalabas sa site bago ang sunog. Itinago nila sa report. Sabi nila, umuwi na daw ng probinsya. Pero ang totoo, ma'am, napatingin si Mang Cardo kay Eliza. Ang mga mata ay puno ng takot at pagsisisi. Nasa loob po siya noong nasunog ang bodega. Ang hangin ay tila nawala sa mga baga ni Eliza. Hindi lang ito pagnanakaw. Hindi lang ito panloloko. Pagpatay. "Ginagawa ko to para sa konsensya ko, ma'am," sabi ni Mang Cardo. Iniabot ang sobre. "At para sa anak niyo, huwag niyo siyang hayaang lumaki sa kasinungalingan." Nanginginig na inabot ni Eliza ang sobre. Ito na. Ito na ang ebidensyang dudurog kay Marco. "Salamat, Mang Cardo. Poprotektahan ko po kayo." Ang mga salita ni Eliza ay naputol. Isang matinis na tunog ng gulong na kumaskas sa aspalto ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Mula sa kanto ng eskinita, isang itim na van na walang plaka ang humarurot papunta sa kanilang direksyon. Ang mga headlight nito ay nakakasilaw. Wala itong balak huminto. "Tabi!" sigaw ni Eliza. Hinila niya si Mang Cardo pero huli na ang lahat para makatakbo. Ang tanging nagawa niya ay
Itulak ito ng buong lakas sa gilid, sa likod ng mga basurahan, segundo bago ang van ay bumangga ng malakas sa pader kung saan sila nakatayo kanina lang. Ang tunog ng bakal na yumuyupi at salaming nababasag ay umaling-awngaw sa eskinita. Sa isang iglap, natagpuan ni Eliza ang sarili niya sa sahig, nakadagan kay Mang Cardo, habang ang alikabok at mga pinong bubog ay umuulan sa kanilang paligid. Mang Cardo, ayos lang po kayo? Agad na tanong ni Eliza, bumabangon. Umungol ang matanda. May malaking gasgas ito sa braso at iniinda ang kanyang paa. Aaray! Ang paa ko! Mabilis na tinulungan ni Eliza si Mang Cardo na tumayo at isinandal sa pader na hindi nasira. Ang itim na van ay nakabangga sa pader. Umuusok ang makina. Pero ang mga sakay nito ay mabilis na nag-aayos para makaalis. Walang oras. Kailangan na po nating umalis dito, sabi ni Eliza. Inalalayan ang matanda. Hawak po kayo sa balikat ko. Hirap man, nagawa nilang makalayo sa eskinita at makapagtago sa dilim bago pa man makabalik ang mga sakay ng van. Dinala niya si Mang Cardo sa bahay ni Tita Lorna, ang tanging lugar na alam niyang ligtas. Diyos ko, anong nangyari? Gulat na tanong ni Tita Lorna. Agad na kumuha ng first aid kit. Tinangka po kaming sagasaan, tita. Paliwanag ni Eliza habang ginagamot ng kanyang tiyahin ang sugat ni Mang Cardo. Napaupo si Eliza sa isang silya. Ngayon pa lang niya naramdaman ang pagod, ang takot, at ang bigat sa kanyang mga balikat. Ngunit isang mukha lang ang nasa isip niya. Kailangan ko na pong umuwi, tita. Si Sofia. Pagdating ni Eliza sa bahay, isang kakaibang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Madilim ang sala, patay ang mga ilaw, ngunit sa ilalim ng pinto ng kwarto ni Sofia, may isang manipis na sinag ng liwanag at meron siyang narinig, isang mahinang paghikbi. Dali-dali siyang lumapit at kumatok. Anak? Sofia, anong problema? Walang sagot. Binuksan niya ang pinto. Naabutan niya si Sofia na nakaupo sa gilid ng kama, umiiyak habang nakatitig sa hawak nitong cellphone. Sa tabi niya, nakakalat ang ilang mga litrato na nakaprint sa glossy paper. Sofia, anong nangyayari? Tanong ni Eliza. Lumalapit. Humarap si Sofia sa kanya. Ang mga mata nito ay hindi na lang puno ng pagkalito. Ngayon, ang mga ito ay puno ng galit at hinanakit. Ikaw, ma. Ikaw ang problema, sabi nito. Ang boses ay basag dahil sa pag-iyak. Sinungaling ka. Ipinakita ni Sofia ang cellphone. Nasa screen ang isang litrato. Si Eliza, nakikipag-usap sa isang lalaking naka-uniforme sa labas ng isang coffee shop. Ang anggulo ng kuha ay ginawa itong mukhang isang malapit na pag-uusap, isang lihim na pagtatatagpo. Sino siya, ma? Tanong ni Sofia tumatayo. Ito ba ang dahilan? Ito ba ang dahilan kung bakit nasisira ang pamilya natin? Anak, hindi yan totoo. Katrabaho ko yan. Paliwanag ni Eliza. Ang puso niya ay parang pinipiga. Katrabaho? Mapait na tumawa si Sofia. Kinuha niya ang mga nakaprint na litrato sa kama. Iba't ibang araw, iba't ibang lugar. Si Eliza palaging kasama ang lalaki. Isang kuha sa parking lot, isa habang naglalakad sa parke. Ang lahat ay mukhang kahina-hinala dahil sa mga anggulong pinagkuhanan. Pinadala yan ni Papa, sabi ni Sofia, nanginginig ang boses. Sabi niya, ayaw niyang maniwala noong una. Pero ang ebidensya, ma, ang ebidensya klaro. Sofia, yan ay isang kasinungalingan, isang bitag. Giit ni Eliza, sinusubukang abutin ng anak. Pero umiwas si Sofia. Itinayo niya ang isang pader sa pagitan nila. Isang pader na gawa sa mga litrato, sa mga kasinungalingan ni Marco. At sa sakit ng isang batang ayaw makitang nagkakawatak-watak ang kanyang pamilya. Kaya pala gusto mong iwan si Papa. May iba ka na. Sigaw ni Sofia. Hindi totoo yan.
Kung hindi totoo, bakit ka laging umaalis? Bakit ka may mga sikreto? Akala ko ba si Papa ang may kasalanan? Pero ikaw din pala. Pareho lang kayo. Ang bawat salita ay parang isang punyal sa puso ni Eliza. Mas masakit pa kaysa sa tangkang pagpatay sa kanya kanina. Dahil ang sugat na ito ay mula sa taong pinakamamahal niya. Paano niya ipapaliwanag ang lahat nang hindi inilalagay sa panganib ang misyon? Paano niya hihingi ng tiwala ng anak kung ang buong buhay niya ngayon ay isang malaking sikreto? Hindi na niya alam ang sasabihin. Lumabas ka na, sabi ni Sofia, tumalikod. Please ma, iwanan mo muna ako. At pagkatapos, isinara ni Sofia ang pinto ng may kalakasan. Naiwan si Eliza sa labas, nakatayo sa dilim ng pasilyo. Narinig niya ang paglock ng pinto. Isang pader. Isang pader na mas matibay kaysa sa sinagasaan ng van kanina. At sa sandaling iyon, sa gitna ng kanyang laban para sa katarungan, naramdaman ni Eliza ang tunay na kahulugan ng pagkatalo. Nang biglang tumunog ang kanyang telepono, isang unregistered number. Sinagot niya ito. Isang malamig at formal na boses ang nagsalita mula sa kabilang linya. Mrs. Eliza De Leon, this is from the family court. You are being summoned for an emergency hearing regarding the custody of your daughter, Sofia De Leon. Your husband has filed for sole guardianship. Ang tawag mula sa korte ay parang isang suntok na nagpabagsak kay Eliza ng tuluyan. Ang ebidensya ni Marco, ang mga litrato, ang testimonya ng isang anak na puno ng hinanakit ay napakalakas. Kung magpapatuloy ang hearing, malaki ang posibilidad na mawala sa kanya si Sofia, kahit pansamantala lang. Anong gagawin natin? Tanong ni Tita Lorna kinaumagahan. Si Mang Cardo ay pansamantalang nanunuluyan sa isang ligtas na bahay na inayos ni Eliza, habang si Eliza naman ay halos hindi nakatulog, iniisip ang susunod na hakbang. Kailangan nating i-delay ang hearing, tita, sabi ni Eliza. Ang boses ay pagod pero determinado. Gagamit ako ng mga koneksyon kahit ilang araw lang. Kailangan ko ng oras. Habang abala si Eliza sa pagtawag sa kanyang mga pinagkakatiwalaang kasamahan sa serbisyo, isa pang problema ang dumating. Sakay ng isang delivery boy. Isang makapal at mabangong imbitasyon. Ang papel ay kulay ginto. Ang mga letra ay magarbong nakaukit. You are cordially invited to the engagement party of Mr. Marco De Leon and Miss Isabella Fuentes. Napatitig si Eliza sa pangalan ng kanyang asawa, katabi ng pangalan ng ibang babae. Ang sakit ay nandoon pa rin, pero natabunan na ito ng nag-aalab na galit. Sa ilalim ng imbitasyon, may isang sulat kamay na mensahe mula mismo kay Marco. Eliza, come. Let's settle this like civilized people, for Sofia's sake. Walang hiya. Bulalas ni Tita Lorna, nanginginig sa galit. Anong akala niya sa'yo? Pagkatapos kanyang tapak-tapakan, iimbitahin kanya sa selebrasyon ng kanyang kataksilan? Huwag kang pupunta, Eliza. Isa itong patibong. Alam ko po, tita. Mahinahong sagot ni Eliza, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa imbitasyon. Isang ideya ang biglang nabubuo sa kanyang isipan. Isang ideya na mapanganib, pero napakatalino. Isa po itong patibong. Gusto niya akong ipahiya sa harap ng lahat. Gusto niyang ipakita sa buong mundo na siya ang panalo at ako ang talunan. Tumingin si Eliza sa kanyang tiyahin. Pero paano, tita? Kung ang patibong na inihanda niya para sa akin, ay siya rin palang magiging sarili niyang kulungan. Hindi agad naintindihan ni Tita Lorna ang ibig niyang sabihin. Tumawag siya para mag-settle ng maayos. Patuloy ni Eliza. Isang maliit na ngiti ang nagsisimulang sumilay sa kanyang mga labi. Sige, ibibigay ko sa kanya ang gusto niya. Isang settlement na hinding-hindi niya malilimutan. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi na ang mga abogado niya ang tinawagan niya. Minsan, sabi ni Eliza habang nagdadial, tila kinakausap ang sarili.
Kailangan mong pumasok sa lungga ng leon para mahuli siya. Sumagot ang telepono sa kabilang linya. Isang boses na puno ng respeto. Yes, ma'am. Captain Reyes, sabi ni Eliza. Ang boses niya ngayon ay hindi na boses ng isang asawa o ina. Ito na ang boses ng isang commander. I need your best team. Full tactical gear. May pupuntahan tayong party. Tumingin siya sa gintong imbitasyon na nakapatong sa mesa. Ang petsa ng party ay 3 araw mula ngayon. Iyon na rin ang magiging huling araw ng kalayaan ni Marco. Handa na ang lahat. Bulong niya sa sarili pagkatapos ng tawag. Oras na para sa grand finale. Ang gabi bago ang party ay may dalang kakaibang bigat. Ang hangin ay tila hindi gumagalaw. Puno ng mga hindi sinasabing salita at mga nagbabadyang pangyayari. Isang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Sa mansyon ng mga Fuentes, si Isabela ay nakatayo sa harap ng isang salamin na sinlaki ng pader. Suot niya ang isang puting-puting gown na kumikinang sa bawat paggalaw. Mukha siyang isang anghel. Ngunit ang ngiti sa kanyang mga labi, habang tinitingnan ng sarili, ay ngiti ng isang demonyo na nanalo na sa laro. Kinuha niya ang kanyang telepono at tiningnan ang litrato ng umiiyak na si Sofia na ipinadala sa kanya ng isa sa kanyang mga tauhan. Checkmate! Bulong niya sa kanyang refleksyon. Sa isang bar sa Makati, mag-isang umiinom si Marco. Malakas na whiskey dire-diretso, nakatingin siya sa kawalan pero sa isip niya, naglalaro ang mga alaala. Isang masayang picnic kasama si Eliza at isang maliit na Sofia, ang unang beses na hinawakan niya ang kamay ni Eliza. Ang mga pangarap na sabay nilang binuo. Isang kirot ng pagsisisi ang dumaan sa kanyang puso. Ganito na ba talaga dapat ang lahat? Tanong niya sa sarili. Pero mabilis niyang iwinaksi ang isiping iyon. Tinunggan niya ang huling patak ng alak. Huli na para sa pagsisisi. Ang tanging daan na lang ay pasulong. Sa bahay nila, tahimik na binuksan ni Eliza ang pinto ng kwarto ni Sofia. Ang ilaw mula sa pasilyo ay nagbigay liwanag sa natutulog na mukha ng kanyang anak. Payapa ito. Walang bakas ng galit o sakit. Ganito niya gustong maalala palagi ang kanyang anak. Dahan-dahan siyang lumapit. Hinawi ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha nito at hinalikan ito ng marahan sa noo. Para sa iyo, Odessa to, anak, bulong niya. Para sa kinabukasan mo. Lumabas siya ng kwarto at nagtungo sa sarili niyang silid. Sa ibabaw ng kama, nakalatag na ang kanyang isusuot para bukas. Isang simpleng itim na bestida. Eleganteng, pero hindi magarbo. Isang bestida na hindi agaw pansin, pero hindi rin magpapatalo. Kinuha niya ang isang maliit na sobre at nagsimulang magsulat. Isinulat niya ang lahat ng hindi niya masabi ng harapan kay Sofia. Ang katotohanan, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang mga sakripisyo. Nang matapos, maingat niyang isinara ang sobre at idinikit sa tabi ng isang maliit at kupas ng teddy bear sa study table ni Sofia. Ang kauna-unahang regalong binigay niya dito nung sanggol pa lang ito. Humarap si Eliza sa salamin. Tinitigan niya ang sarili niyang refleksyon. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang babaeng umiiyak sa kusina. Pagod ang kanyang mga mata, pero may apoy sa loob nito. May mga bagong guhit ng sakit sa kanyang mukha, pero meron ding bagong tigas ng determinasyon. Nag-vibrate ang kanyang secret phone na nasa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ito. Isang huling mensahe mula sa kanyang team leader. We are in position. Awaiting your signal, Ma'am Colonel. Huminga ng malalim si Eliza. Ang bigat sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang kakaibang kapayapaan. Bukas. Bukas na ang katapusan ng lahat. Ang grand ballroom ng isang 5-star hotel ay napuno ng mga mayayamang bisita, matatamis na pabango at peke na mga ngiti. Ang lahat ay perpekto para sa engagement party ni na Marco at Isabela. Ang mga ilaw mula sa dambuhalang chandelier ay kumikinang sa mga alahas ng mga bisita at sa mga bula ng champagne.
Dumating si Eliza ng mag-isa. Suot ang kanyang simpleng itim na bestida. Tila isa siyang anino sa gitna ng karagatan ng mga kumikinang na kulay. Ang mga tao ay napapatingin sa kanya, kasunod ay mga bulungan. Nakita niya ang mga mapanghusgang tingin, narinig ang mga salitang, "Kawawa naman." Ang kapal ng mukha. Hindi niya ito ininda. Nahanap niya si Sofia na nakaupo sa isang sulok, kasama ang ilang pinsan. Nagtama ang kanilang mga mata. Umiwas ng tingin si Sofia, pero nakita ni Eliza ang sakit sa mga mata nito. Maya-maya, umakyat sa entablado si Marco at Isabela, magkahawak kamay. Nagpalakpakan ang mga tao. "Good evening, everyone." Bati ni Marco, ang boses ay puno ng kagalakan. "Thank you for celebrating this special night with us." Pagkatapos ng ilang pasasalamat at matatamis na salita para kay Isabela, bumaling ang tingin ni Marco sa direksyon kung nasaan si Eliza. "At syempre," sabi niya, at ang ballroom ay biglang tumahimik. "Gusto ko ring pasalamatan ng aking asawa, si Eliza." Lahat ng mata ay napunta kay Eliza. Ramdam niya ang init sa kanyang pisngi, pero nanatili siyang kalmado. "Eliza, please come up on stage." Anyaya ni Marco. Isang bitag. Gusto nitong ipahiya siya sa harap ng lahat. Ngunit sa halip na tumanggi, dahan-dahang naglakad si Eliza papunta sa entablado. Ang bawat hakbang ay puno ng dignidad. "Eliza," sabi ni Marco. Hinawakan ang kamay niya. Kunwari iya may paggalang. "Alam nating lahat na may mga bagay na hindi nagtatagal, pero nagpapasalamat ako sa iyo. Sa pagiging isang mabuting ina, kay Sofia, at sa pag-unawa mo na kailangan ko ng maging masaya." Ngumiti si Marco sa mga bisita. "She has gracefully accepted our new reality. Kaya ngayong gabi, let's give her a round of applause." Ilang nag-aalangang palakpak ang narinig. Si Marco, sa kanyang tagumpay, ay hinila si Isabela palapit sa kanya. Itinaas niya ang kamay nito na may kumikinang na engagement ring. "At ngayon, I would like to announce my engagement to the love of my life, Isabela." Naghiyawan ang mga tao. Sa gitna ng ingay, habang abala ang lahat sa pagbati sa bagong magkasintahan, kalmadong lumapit si Eliza sa mikropono na iniwan ni Marco. Hindi siya nagsalita. Tumingin siya sa malaking pintuan sa likod ng ballroom. Pagkatapos, marahan niyang itinaas ang kanyang kanang kamay at nagbigay ng isang simpleng senyas. Sa isang iglap, bumukas ng malakas ang lahat ng pinto ng ballroom. Hindi mga waiter ang pumasok. Isang team ng mga pulis na naka-full tactical gear, armado ng matataas na kalibre ng baril, ang mabilis na pumasok at pumalibot sa silid. Ang masayang musika ay napalitan ng mga sigawan at pagkatakot mula sa mga bisita. Ang lahat ay natigilan. Isang mataas na opisyal, si Captain Reyes, ang umakyat sa entablado. Hindi niya pinansin si Marco o si Isabela. Naglakad siya diretso papunta kay Eliza. Huminto siya sa harap nito, tumayo ng tuwid at sumaludo. "Colonel Eliza de Leon," sabi niya sa isang malakas at malinaw na boses na umalingaw-ngaw sa buong ballroom. "We are ready to proceed." Ang hininga ni Marco ay tila nawala. Ang kanyang nangiti ay nagyelo sa kanyang mukha. Napatingin siya sa babaeng nakatayo sa tabi niya, ang kanyang asawa, ang kanyang simpleng may bahay, na ngayon ay tinitingnan siya. Hindi na bilang biktima, kundi bilang batas. Ang buong mundo niya, ang lahat ng kanyang kasinungalingan, ay gumuho sa isang nakabibinging katahimikan. "Marco de Leon," sabi ni Captain Reyes, bumaling sa kanya. "Isabela Fuentes, Don Ricardo Fuentes, you are all under arrest for economic sabotage, money laundering, and conspiracy to commit murder." Habang pinupusasan sila, ang mga mata ni Marco ay hindi humiwalay kay Eliza. Puno ito ng hindi makapaniwalang galit. "Hindi pa tayo tapos, Eliza!" Sigaw niya habang kinakaladkad siya palayo. "Hindi pa!" Hindi sumagot si Eliza. Pinanood lang niya ang pagbagsak ng lalaking minsan niyang minahal.
ang pagbagsak ng isang kastilyong itinayo sa pundasyon ng mga kasinungalingan. Ang ballroom na kanina lang ay puno ng tawanan at musika ay ngayon puno na ng kaguluhan. Mga pulis, mga nagiiyakang bisita, at mga kumikislap na ilaw ng kamera mula sa media na mabilis na nakarating sa lugar. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Eliza sa entablado, tila isang estatwa sa gitna ng unos. Tapos na ang laban. Ngayon, kailangan na niyang harapin ang mga pinsala. Ang una niyang hinanap ay si Sofia. Nakita niya itong nakaupo pa rin sa sulok, hindi gumagalaw, nakatingin sa kawalan. Ang mukha nito ay blangko, isang canvas ng pagkabigla, pagkalito, at sakit. Dahan-dahang bumaba ng entablado si Eliza. Ang mga tao ay nagbibigay daan sa kanya. Ang mga bulungan ng pagkamangha at takot ay sumusunod sa bawat hakbang niya. Nilapitan niya ang kanyang anak. Umupo siya sa tabi nito. Hindi siya nagsalita. Hinintay niya si Sofia. Ilang sandali pa, tumingin si Sofia sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng mga tanong na hindi mabigkas. Totoo ba yon? Tumango si Eliza. Totoo, anak. Lahat. Yung mga krimen ni Papa. Yung pagiging pulis mo, lahat. Lahat. Sagot ni Eliza. Ang boses ay malumanay. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Sofia. Kaya pala palagi kang wala. Akala ko may iba ka na. Wala akong iba, Sofia, sabi ni Eliza, at sa wakas, hinawakan niya ang kamay ng anak. Ikaw lang, palaging ikaw lang. Ginawa ko ang lahat ng ito para protektahan ka. Hindi na napigilan ni Sofia. Humagulgol ito at niyakap ng mahigpit ang kanyang ina. I'm sorry, Ma. I'm so sorry. Hindi ako naniwala sa'yo. Shh! Sabi ni Eliza habang hinahaplos ang buhok ni Sofia. Ako dapat ang mag-sorry. Patawarin mo ako kung kinailangan kong ilihim sa'yo ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan, sa isang maliit na sulok ng ballroom, ang dalawang nasirang puso ay nagsimulang maghilom. Ilang araw ang lumipas. Ang balita tungkol sa The Colonel's Gambit ay nasa lahat ng dyaryo at TV. Si Eliza de Leon ay naging simbolo ng katapangan. Ngunit sa loob ng kanilang tahanan, siya ay isang ina pa rin na sinusubukang ayusin ang kanyang pamilya. Isang hapon, sinamahan niya si Sofia na bisitahin si Marco sa detention center. Ito ay hiling ni Sofia. Nakita nila si Marco sa likod ng isang makapal na salamin. Suot ang isang kulay kahel na damit ng bilanggo. Wala na ang kayabangan, wala na ang kumpiyansa. Ang natira na lang ay isang lalaking pagod at talunan. Bakit, Papa? Tanong ni Sofia sa telepono. Umiiyak. Tumingin si Marco sa anak. Pagkatapos ay kay Eliza. May pagsisisi sa kanyang mga mata. Patawarin mo ako, anak. Nagkamali ako. Nabulag ako sa pera. Sana mahanap mo ang kapatawaran sa sarili mo, sabi ni Eliza. Hindi galit, hindi masaya. Isang simpleng pahayag lang. Tumayo na sila para umalis. Bago sila tuluyang tumalikod, nagsalita ulit si Marco. Eliza, tawag niya. Salamat. Hindi lumingon si Eliza, ngunit narinig niya. Magkahawak kamay na lumabas ng bilangguan si Eliza at Sofia. Sa labas, ang sikat ng hapon ay kulay ginto. Ang hangin ay sariwa. Para sa kanila, ito ay hindi isang katapusan. Ito ay isang bagong simula. Isang taon ang lumipas. Ang sikat ng araw ay masayang tumatama sa mga bagong pinturang pader ng bahay kung saan nakatira sina Eliza, Sofia at Tita Lorna. Ang dating malaking bahay na puno ng masasamang alaala ay ipinagbili na nila. Ang pinalit dito ay isang mas maliit, mas simpleng tahanan, pero puno ng tawanan at init. Sa kusina, abala si Tita Lorna sa paghahanda ng merienda. Sa maliit na hardin sa likod bahay, si Sofia, na ngayon ay isang first-year university student,
na kumukuha ng kursong abogasya ay nakikipagtawanan sa kanyang ina habang nagdidilig sila ng mga halaman. Si Eliza ay hindi na laging nakaitim. Ngayon, suot niya ay isang simpleng dilaw na bestida na lalong nagpalitaw sa ngiti sa kanyang mga labi. Ang mga guhit ng pagod sa kanyang mukha ay napalitan ng mga linya ng kapayapaan. Ma, naaalala mo pa ba yung sinabi sa'yo ni Papa noon? Biglang tanong ni Sofia habang nagpapahinga sila sa ilalim ng isang puno ng mangga. Na wala ka raw maibibigay sa akin? Ngumiti si Eliza. Oo naman. Sinungaling siya, sabi ni Sofia, sumandal sa balikat ng ina. Ibinigay mo sa akin ang lahat. Tinuruan mo akong maging matapang. Tinuruan mo ako kung ano ang tama. At ibinigay mo sa akin ang isang kinabukasan na hindi nabahira ng kasinungalingan. Niyakap ni Eliza ang kanyang anak. Sa mga sandaling ganito, alam niyang lahat ng kanyang pinagdaanan ay naging sulit. Pinili niyang mag-early retirement mula sa serbisyo. Paminsan-minsan, nagbibigay siya ng mga lecture sa Police Academy. Ibinabahagi ang kanyang karanasan, pero ang karamihan sa kanyang oras ay para na sa pamilya niya, sa sarili niya. Natuto na siyang magpatawad, hindi dahil nakalimutan na niya ang sakit, kundi dahil natutunan niyang hindi na niya kailangang buhatin pa ang bigat ng galit. Ang pagpapatawad, natuklasan niya, ay hindi para sa taong nagkasala sa'yo. Ito ay para sa sarili mong kapayapaan. Nang hapong iyon, habang papalubog ang araw at nagkukulay kahel ang langit, tinanong siya ni Sofia, Ma, masaya ka na ba talaga? Tumingin si Eliza sa kanyang anak, sa kanyang tita Lorna, na papalapit dala ang isang pitzel ng malamig na juice sa maliit nilang hardin at sa payapang langit. Isang tunay at lalayang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngumangiting nagmumula sa isang pusong minsang nadurog, pero ngayon ay buo na muli. Oo, anak, sagot niya. Sobra.